Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at ako po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, and how I missed our online Bible study time in the Word at paumanhin ho, at hindi ko mapagana yung aking webcam ngayon, so therefore ay boses lamang po muna ang inyong maririnig at hindi niyo ako makikita, but I believe that is yun ang mas kailangan ho natin, ang katotohanan ng salita ng Diyos at napakahalaga ho ng ating pinag-aaralan, and more than a month po napahinga ang ating home ministry ng Time in the Word, but I hope ay kahit papano we can still go back sa memory lane and try to recall. Well, that's why ang atin hong magiging lesson ngayong gabi ay medyo mahaba-haba ang ating review. That's because I want to connect again at para hindi ho tayo parang mawala doon sa atin hong flow ng pag-aaral. Well, nevertheless, tayo nagpapasalamat sa Diyos, patuloy niyang biyaya. This is our first online Bible study in the new year 2025, but sadly it's already the last week ng January 2025. Can you believe that? Ay matatapos na agad ang unang buwan ng 2025. So again, napakabuti ng Diyos, napakabiyaya ng Panginoon, mahaba ang pasensya ng Diyos sa atin, kaya nakakamanghaho tunay. Well, ilan ho muna mga announcements and reminders, particularly para ho sa mga kapatiran dito sa JCBC. Ay una ho, ang pagdating ng month ng February. Every year, ang month ng February dito sa JCBC is I Love My Church Month. And isa ho sa mga programa o ginagawa tuwing I Love My Church Month, ang bawat members ng JCBC or mga attenders ay encourage to bring some things that will be usable para ho sa mga ministry dito sa church. Hindi kailangan mga big things like plastic cups, pwede natin dalhin yan, mga paper plates, yung mga ginagamit ho natin every Sunday sa ating ministry or sa mga bata. Pwede kayong magdala ng mga pencils or crayons and whatnot, or old toys. Meron tayong nursery room or nursery place para ho sa mga talagang 2 years old below, and pwede naman ho yun. So this coming Sunday, we will be posting a list of possible things na pwedeng dalhin, and pwede nyo hong markahan, para ho hindi baka puro pare-parehong paper plates ang dali ng bawat isa, magpakadami naman ho noon. So pwede nyo hong ilagyan ng inyong pangalan at lalagyan ho natin yan ng mga rows kung sino yung mga gusto magdala ho noon. So again, ay hindi kailangan marami, hindi kailangan mahal, but yung mga bagay na magagamit ho dito sa atin hong ministry sa Jesus Christ Baptist Church. And isa rin ho sa mga highlights ng ating February ay ang ating Family Sunday, and it is a worship service, a little bit more focused sa family, and that will be on February 16. So kung kayo at ang iyong pamilya ay around the Santa Maria area during February 16, we would like to invite you dito sa Jesus Christ Baptist Church sa ating Family Sunday. And what we do every year is to have a family picture, at ipiprint po natin yan, ibibigay natin sa mga members. And I remember visiting isa sa mga kapatiran ho natin sa kanilang tahanan to see maybe four picture frames ng Family Sunday, and those were 4 years na sunod na nakakatuwang tingnan yung mga bata na lumalaki. So again, ay kung kayo ho ay nandito, ay ini-invite ho namin kayo, and also it's an opportunity for members of the church, lalo na kung mayroong mga family members or relatives na hindi pa mananampalataya, it's a good opportunity to invite them, and particularly to hear the gospel of our Lord Jesus
Christ. And also, I would like to encourage everyone, kung ngayon ho ay may pagkakataon, to visit a YouTube channel, Faithful Bible Truths. And kung pwede nyo pakinggan at kung ito'y maging blessing ho sa inyo, ay inyong kayo ay mag-subscribe and i-share sa iba. At ito man ho ay para maging blessing po sa kanila. So with that, tayo ho muna ay dadako sa ating pananalangin bago tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, pinapasalamatan ka, Panginoon, tunay, kamangha-mangha ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin, O Diyos, na mga hindi ka ibig-ibig, hindi karapat-dapat, pero Panginoon, kinahabagan mo, minahal mo at niligtas mo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo na patuloy namin na nararanasan, hindi lamang sa mga pisikal at material na bagay, kundi lalo't higit sa biyaya mo sa aming pananampalataya upang kami makapagpatuloy. Yan alam namin, O Diyos, hindi dahil malakas ang aming kapit, kung hindi dahil walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos and Lord, as you have commanded us na lalo pang lumago sa biyaya at pagkakilala sa aming Panginoong Kristo. Nawa gamitin mo ang ministry na ito ng Time in the Word upang kami ay patuloy na maturuan, maayos ang aming mga paniniwala, at kung meron man, O Diyos, na mga hindi tama na kaisipan ay nawa ma-expose at ito'y maiayos, at kung meron mga tama naman ng mga paniniwala, ito'y ma-reinforce at lalo pang lumalim at gumabay sa aming mga pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, tunay napakabuti mo. Ingatan mo po kami, O Diyos, sa buong pag-aaral na ito, at walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Siyasatin mo kami sa namang mga kasalanan, Panginoon. Muli, wala kaming pwedeng itago sa iyo, at kami, Panginoon, ay tumitingin sa aming Panginoong Hesukristo lamang, sapagkat sa pamamagitan lamang niya ay merong kapatawaran ang aming mga kasalanan. Salamat pong muli. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Ingatan mo po kami at kahabagan mo po ako bilang tagapagturo. Lahat ay ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, una ho, nais kong hingin ng pasensya, hindi ko na bago itong pinaka-title screen. So that's what yan ay lesson number 31 dyan sa gitna and also dun sa baba. So lesson number 31 na ito ng ating Doctrine of the Holy Spirit. And as I have said, ay gusto kong i-connecta muli. Pero reviewin natin largely ang ating huling lesson para kahit paano hopefully mag-click ulit sa ating kaisipan kung nasa na tayo. So we've been dealing with the doctrine of the Holy Spirit, the personhood of the Holy Spirit, the deity of the Holy Spirit, the attributes of the Holy Spirit, the titles and names of the Holy Spirit. Lahat ng yan ay mga pinag-aralan natin. At yun naman, ang ating binibigyang pansin ay yung gifts of the Holy Spirit. So if you remember, isa sa mga napakahalagang principle ito, the gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. So we believe in sola scriptura, ang nagdidikitang pamumuhay ng mga mananampalataya ay ang salita ng Diyos, and that also governs the exercise of the gifts. So hindi tayo malaya na gamitin ang gifts ng binigay sa atin ng Banal na Espiritu sa paraan natin gusto, kundi dapat ito gamitin natin sang ayon sa disenyo at tinatakda o sinasabi ng salita ng Panginoon. Well, pinag-alan natin and we categorize itong gifts sa supernatural gifts, ministering gifts, and serving gifts or speaking gifts and serving gifts. Pero muna tingnan is itong supernatural miraculous gifts. Napag-aralan natin yung gifts of healing, working of miracles, and prophecy, yung working of miracles. Medyo mas up natin yan sa isa sa mga frequent natin makikita sa New Testament, lalo ng panahon ng ating Panginoon Kristo, is casting out evil spirits. So, binigyan natin ng pansin yan. And kung hindi nyo na maalala, I would like to encourage you to go back sa mga nakaraan nating pag-aaral sa ating time in the Word. And also, prophecy. So, now, one important point is there are no more new revelatory prophetic sayings. Pus na ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, God in time past, in diverse manners, in sundry times, spake to the forefathers. Iba't ibang paraan ng Diyos ay nag-communicate. Pero ang sabi sa verse 2, but in these last days, He spoke to us through His Son. So there's the difference. Noong paunang panahon, during the Old Testament economy, different ways, different times, and during the last days is through the Lord Jesus Christ. As we have studied, I hope you can still remember, the Lord Jesus Christ, through His delegated official revelatory bearers,
official testimony bearers, that is none other than the apostles or the disciples, as we saw sa Acts chapter 1 verse 8. And after the apostles ay wala nang new revelation because we have now the complete scripture. Okay, so medyo bibigyan pa natin ng pagkakataon yan sa mga susunod nating pag-aaral. The gift of word of wisdom. Ano ba itong word of wisdom? The ability to make skillful and practical application of the truths to life situations. Again, hindi lang basta dapat maraming alam sa Bible, but again, we can utilize and use those things that we know, truths that we know in the scripture, and then apply them in our lives. Then gift of knowledge definition refers to the perceiving and understanding of truths of God in His Word. Again, mayroong gift ng knowledge, and then when they go to the Word of God, they are able to perceive. Mas nauunawaan nila, and how I'm very thankful sa mga tao na binigyan ng Diyos ng gift of knowledge na may kung as we say matatabang utak, and they go to the Word of God, and they with skill and precision ay hinahandle ang salita ng Diyos, ini-interpret ng matapat ang salita ng Panginoon upang maging makatulong. We have many commentaries and we have many specialty books regarding the scripture. And again, mga theologians and scholars, at madalas sa kanila ay merong gift of knowledge, and then yung iba ay meron din mga gift of wisdom or a combination of both. Number 6, gift of faith. Now, yes, ang faith ay gets sa bawat Kristiyano, particularly saving faith. Pero dito, hindi yun ang tinutukoy dito. Ano itong tinutukoy dito? This connotes a special kind of ability to exercise faith that causes the faith of others to be challenged and strengthened. So all throughout the course ng biblical history and also through church history ay mayroong mga Kristiyano na makikita natin na tinatawag ng mga heroes of faith, na talagang they exercise faith and they are able to influence or encourage others. Then biblically speaking, we have the Hebrews chapter 11 Hall of Fame of Faith, and they are encouragement. So again, to exercise faith in a very extraordinary way, in a special kind of way, at ito ay ginagamit ng Diyos na maging encouragement sa iba. Number 7, gift of discerning of spirits. Again, napakahalaga ho nito, and I saw it important na bigyan natin ng pansin ho ito. Ano itong discerning of spirits? Ano ba yung ginagamit itong gift? Para saan ba itong gift na ito? All references closely connect it to the exercise of prophecy. So pag binasa natin ang salita ng Panginoon, particularly ang New Testament, itong gift of discerning of spirits ay madalas kaakibat o malapit o kaduktong ng gift of prophecy. Why? So, tingnan natin. I hope you can remember. So, 1 Corinthians chapter 14, verse 9, masasabi natin, let the prophet speak 2 or 3, and what? Let the other judge. Yung word na judge po dyan, pag pinag-aralan nyo, let the other separate. Parang sineseparate yung husk from the grain. Sineseparate yung, kumaga, yung good from the bad. Or isa sa mga translation ng word na yan is let the other discern. So merong magpa-prophesy, merong mag-speak ng salita ng Panginoon, 2 or 3, and then there will be people who has the gift of discerning of the gift of the good discerning of spirit, and they will judge. They will discern. Bakit? Bakit kailangan ho ito? Well, note, they do not yet have the New Testament, and copies of the Old Testament are not readily available. So, nandun yung cost and time of reproducing. Again, wala pang printing press noon. Napaka mahal ng pag-aarkila ng mga scribes upang i-copy ang salita ng Panginoon. So, ang karamihan ng mga Kristiyano ay walang sariling kopya ng Biblia. So, how can they be able to check kung merong mangangaral, may magpipreach sa loob ng church, how will they be able to check kung ito ba ay tama o mali? Isa sa mga paraan na sinafeguard ng Diyos ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya, is giving that gift of discerning of spirits. So again, yun ito yung mga let other judge, sabi nga sa 14 verse 29 ng 1 Corinthians. Now, hindi lang yun. Before the completion of the canon or the whole 66 books of the Bible, this
this gift is very important in rooting out false teachers that lay claims to new revelations or doctrines from God. Again, napaka hindi kakaunti. Even in the letters of Paul, we can already see na merong mga false prophets, merong mga nagpapanggap to be apostles or even super apostles. That is, even nagpapanggap silang they are above the apostle Paul, na dapat makinig sa kanila ang mga tao. So wala pa ang scripture. Again, there are also those who pretended to be the apostles. Merong sumusulat ng mga sulat, and they will pretend to be the apostle Paul. No? So, muli, andun yung mga danger na yun. So again, dito papasok yung malaking pangangailangan ng gift of discerning of spirits. We now exercise discernment between the truth and error by mature understanding and application of the Word of God. Now, iba na ngayon. Dahil sa panahon natin ngayon, ay meron na tayong salita ng Diyos. We are not basing it on instincts. We're not basing it on hair raising, or hindi lang natin basta type. No, we go to the Word of God through mature understanding, through the application, proper exegesis of the Word of God, and understanding and application of the Word of God, we discern kung alin ang tama at mali, o do sa mga nagtuturo o sa mga nangangaral, meron bang tama o mali. Hebrews chapter 5 verse 14 ang sabi, but strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses what? Exercise to discern both good and evil. So again, this speaks of maturity, at isa sa mga evidence ng Christian maturity is to be able to discern both good and evil. So again, by mature understanding. Hindi lang yun. So how do we discern? We discern by their teachings. We go to the Word of God, we listen to their teaching, and we go to the Word of God kung ito ba ay tama o mali. Sabi ni John sa 1 John chapter 4 verse 1 at hanggang dapat verse 3 yan. Verse 1 sabi, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. So wag na tayo basta maniniwala sa mga tagapagturo, ang kailangan ay subukin. Bakit daw? Because many false prophets are gone out into the world. So maraming false prophets. Maraming false prophets. Kaya isa ito sa mga talata na maganda at maaaring dapat i-share doon sa mga tao. Oh, lahat naman pinakikinggan ko. Well, that's very dangerous. Because there are many false prophets. Now, if we are listening to someone, well, kailangan wag basta-basta maniniwala. Well, paano natin malalaman kung sino ang false prophets or true prophets, false teachers or true teachers from God? Verse 2, ang sabi, hereby, sa pamamagitan daw nito, know ye the Spirit of God. So, hindi ito spirit ng kaaway o ng false spirit, but it is of God. That is, it is a true teacher of the Word of God. Every spirit that what? Confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Now, again, hindi porket basta nagsasabi si Jesus na katawang tao, matik na sila na sa Panginoon. Isa lang ito sapagkat mayroong particular issue na dinidil dito si John na dun sa mga churches na kanyang na connected sa kanya ay pumapasok ang Gnosticism, at isa sa mga branch nito ay nagde-deny ng physical body incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. So, sino mang nagde-deny ay hindi sa Panginoon, at yung nag-affirm nito, yun ang sa Panginoon. So again, kailangang bigyang pansin, what are they confessing? Not the names of their religion, not their claims of them being true, but what are they confessing? At yung kanilang kino-confess o yung kanilang tinuturo, kailangan aayon sa salita ng Panginoon. Verse 3, and every spirit that what? Confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. So, again, we must pay attention sa kanilang sinasabi, sa kanilang tinuturo. Yung mga kanilang sinasabi, tinuturo, ay ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, how do we discern? Hindi lamang, so it's through their
teachings, ano bang tinuturo nila, hindi lamang yon by their fruits, Matthew 7 verse 15. Beware of false prophets which come into you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes or thorns, or figs of thistles? So again, napakahalaga na ating tandaan na itong dalawang ito ay hindi mamimili lang tayo kung hindi pareho itong magkasama. Dapat doon ang discernment pagdating sa kanilang tinuturo, and then also discernment pagdating sa kanilang pamumuhay. Hindi, well, okay naman ang pamumuhay, okay na. Hindi rin naman, well, okay ang turo, okay na agad. So itong dalawang ito ay mahalagang kailangang bigyang pansin to be able to discern sa panahon natin ngayon kung sino ang mga true or false teachers. And as John warned, maraming mga false teachers ang kumakalat. Okay, so discerning spirits. So right now, pupunta tayo sa isang medyo mainit na topic at medyo maraming debate sa topic na to, that even in the evangelical church, and when we say evangelical church, the churches that believe in the evangel, that the gospel of the Lord Jesus Christ ay ang paraan ng kaligtasan by faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ito yung mga churches na hold on, so they believe in the evangel, so they are called the evangelical church. So even in the evangelical church, merong two camps. Merong naniniwala pa rin sa nagko-continue pa rin ng speaking in tongues, and meron naniniwala na hindi na ito nagko-continue or nag-cease na ito, or with the term continuationism, that is nagpapatuloy pa rin, and cessationism, that is tapos na. Now, hindi lamang yun, that is in greater number of churches, non-evangelical churches, lalo na sa mga charismatic and Pentecostal, ay madalas ito ay ina-uphold. So, pagkakinggan natin at alalahanin natin ang ano bang sinasabi na salita ng Panginoon patungkol sa different kind of tongues. Ang sabi sa 1 Corinthians 12 verse 10, to another, the working of miracles, to another, prophecy, to another, discerning of spirits. So ito yung mga gifts na pag-aralan natin. Then, to another, diverse kinds of tongues. Diverse kinds of tongues. Actually, isang mahalagang gift na kadukto ng diverse kinds of tongue ay yung susunod. Another, the interpretation of tongues. So may gift ng diverse tongues, may gift din naman ng interpretation of tongues. So, mag-concentrate muna tayo dun sa isa. Biblical mode or biblical model. Isa sa mga makikita natin na model ng biblical na makikita natin yung biblical use ng speaking in tongues ay sa Acts chapter 2 verse 1 to 13. Now, we'll not read the whole passage, pero gusto ko lang mag-concentrate tayo sa verse 10. Ang sabi dito, napakinggan nila ng mga hayong mga tao, at narinig nila at namamangha sila sapagkat naririnig nila na itong mga taong ito ay nagsasalita patungkol sa mga gawa ng Diyos in their languages. Ang sabi sa verse 10, ano itong mga language na ito? Phrygia and Pamphylia in Egypt and in the parts of Libya, about Cyrene and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians. Ano daw? We do hear them speak in our tongues. So, naririnig nila ang mga Hudyo na ito na nagsasalita sa kanilang mga tongues, glossa, or language. And then, hindi sila magkakaiba ng mensahe. They're speaking about the wonderful works of God. So again, naintindihan nila. Dahil this time is time of Pentecost, maraming mga Hudyo na lumaki sa ibang mga lugar with different languages ay pumupunta sa Jerusalem, and dito nangyari yung Pentecost, nakasan bumaba ang banal na Espiritu at nag-speaking in tongues sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong punto? Biblical tongues are real human languages. Isa ito sa napakahalaga when we are trying to communicate or we're trying to persuade ang mga tao na nagpa-practice di umano ng speaking in tongues, but what they are truly practicing is non-biblical, hindi ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa ayon sa salita ng Diyos, tongues are real human languages. Anong definition natin ng gift of tongues? Speaking in other tongues is the miraculous
ability to speak a language and or dialect that is not known to the speaker. So ito yung miraculous gift ng speaking in tongues. Hindi alam ng speaker, hindi siya nag-practice, wala siyang prior knowledge, wala siyang formal training about a different second language, but he or she was given the ability to speak that language and to relay the truths of God. So yun yung speaking in tongues. Yun yung other tongues. Ito yung biblical na speaking in tongues sa Bible, na ito ay language or dialect. The indiscernible babble of many so-called speaking in tongues betrays the biblical picture of that true gift of the Holy Spirit and minister of the church. Again, itong babble and mga tunog na lumalabas sa bibig nila. And again, hindi tayo naninira, just simple search sa social media ay makikita natin na talagang ibang-iba sa makikita nating halimbawa ng salita ng Diyos ang mga claims na ito ng pag-speaking in tongues. So 1 Corinthians 14:27 ang sabi ni Apostol Pablo, "Any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at most by 3, and that by course, and let one interpret." Okay? Dito pa lang sa verse 27, makikita natin ang ginagawa ng maraming mga charismatic and Pentecostal churches ay very, very unbiblical na kung saan ang lahat ng mga tao dun sa church, ang lahat ng mga members nila, ini-encourage na dapat lahat sila ay sabay-sabay na mag-speaking in tongues. Again, very unbiblical practice. Ang sabi ni Pablo, by 2 or at most 3. And it should be by course. Andun yung kaayusan, andun yung order, pero mahalaga itong bandang dulo. And let one interpret. Kailangan may interpreter. So, babalikan natin yan mamaya-maya. So, verse number 28, "But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God." So again, this really betray yung mga nakikita ngayon at ginagawa sa maraming mga again, not all but maraming mga charismatic and Pentecostal churches that di umano'y speaking in tongues ay really unbiblical. Why? Kung wala daw interpreter, ang sabi ng salita ng Diyos, quiet. Let him speak to himself and to God na lang. Manahimik siya. But again, ang ginagawa ng marami ay ngayon ay spectacle at talagang napakagulo, walang order, hindi nauunawaan, and so on. Interpretation of tongues is of great necessity. Kailangan ito. Actually, pag walang interpreter, walang may gift ng interpretation. Muli, ang gift of tongues is to be able to suddenly speak an unknown language to the speaker. Ang gift ng interpretation of tongues is to be able to suddenly understand and interpret or translate yung language na yon without prior or prior practice or learning. Again, these are gifts. So muli ay which is not present doon sa mga maraming nagkiklaim sa panahon natin ngayon. Important, ano ba ang purpose? Isa sa mga mahalaga when it comes to discussing the gift of speaking in tongues. Una, ano ba yung model sa Bible? True language. Ano ba yung demand ng Bible? Dapat may order, dalawa o tatlo lamang, at dapat merong interpreter. Pag wala, tahimik. Pangatlo, ano ba yung purpose ng tongues? Ang ayon sa salita ng Panginoon. Sa verse 1 ito ng 1 Corinthians 14, "Wherefore tongues are for a sign." So malinaw ho dito, ang tongues ay sign. Ito ay may tinuturo. Mayroon itong purpose. Hindi daw ito not to them that believe, but to them that believe not. Ito daw ay hindi para sa mga mananampalataya na ng ebanghelyo. Well, ang tongues daw ay para sa mga hindi mananampalataya ng ebanghelyo. At dito kinontras ni Apostol Pablo ang tongues sa prophesying or the normal ministry ng pangangaral ng salita ng Diyos. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. And then, pag binasa niyo tuloy-tuloy, sasabihin natin Apostol Pablo at makikita natin yung superiority ng prophesying or superiority ng preaching. Why? Because preaching can be understood. And dahil ito'y nauunawaan, ito ay nagme-minister sa mga
mananampalataya. Anong punto? The purpose of the gift of tongues is to minister to unbelievers the truth of the gospel and not to edify the believers. Again, ang punto natin when we try to observe yung landscape ng mga nagkiklaim, maraming mga nagkiklaim ng mga sa charismatic and Pentecostal nagmagamit o meron doon silang gift of different kind of tongues, ay again, it is totally detached, hiwalay sa kung paano o ano yung sinasabi ng salita, kung para saan ito. So ito ay para sa mga hindi mananampalataya, hindi ito primarily sa mga Kristiyano na. Sabi ni Adam Clark sa kanyang commentary about this, the miraculous gift of tongues was never designed for the benefit of those who have already believed, but for the instruction of the unbelievers or of unbelievers, that they might see from such a miracle that this is the work of God and so embrace the gospel. So again, nahandoon na ito ay sign, nagpapatunay na ang itong mirakulong ito ay nagtuturo na these are legitimate preachers of the gospel, of the truth of God. Isa yun sa mga kaparaanan. Well, question, how about mysterious tongues? Ano, merong maaaring may nagsasabi o may nagkiklaim na, well, meron sinabi sa Bible na mysterious tongues. Meron pa sinabi sa Bible na tongues of angels. Meron pang sinasabi na nahandun talaga yung mysterious nga at hindi ito naintindihan. For example, sa verse 2 ng 1 Corinthians 14, for he that speaketh in unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mystery. So, meron tatlo silang sinasabi. Hindi naman daw sila nagsasalita sa tao, kundi sa Diyos, therefore, hindi maunawaan ng tao. And then, it is, he speaketh mysteries, kaya hindi maunawaan ng tao. And then, he is using the language of the angels, kaya hindi maunawaan ng mga tao. So, again, consider natin ito. Ito ba ay pasado? Note, this is one of the favorite proof texts of non-cognitive speaking in tongues. Muli, I hope we are convinced na establish natin na ang example ng speaking in tongues sa Bible ay mga lengguaheng nauunawaan. Okay? Yun ang example ng tongues na meron tayo sa Bible. Wala tayong example ng tongues sa Bible na lengguaheng hindi nauunawaan. Actually, kung walang interpreter, ang sabi ng Bible, keep silent. Tahimik lang. Ano bang context ng 1 Corinthians chapter 12 hanggang 14? Paul was writing to deal with the many problems and questions from the church at Corinth. For example, sa chapter 12 verse 1, now concerning spiritual gifts. Actually, pag tingnan niyo sa chapter 1 to 4, merong about division, now concerning, pagdating sa chapter 5, chapter 6, chapter 7, now concerning. Again, marami siyang dinidil na mga problema. Pagdating sa chapter 12 hanggang chapter 14, now concerning spiritual gifts. So, ito yung pangunahing punteriya ni Apostol Pablo. Verse 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of the one body being many are one body, so also is Christ. Ano binibigyan diin dito ni Pablo? Yung unity. Bakit? Sapagkat merong problema sa church at Corinth, merong division. At isa sa mga nagkakos ng division ay itong misuse and misvaluing ng gifts, ng spiritual gifts. At isa sa mga grabing nami-misuse at nami-misvalue na spiritual gifts ay yung speaking in tongues. Na ang tingin ng iba na sila ay quote-unquote may gifts ng speaking in tongues, they are elite. Sila ay namumukod tangi. Sila ay mas spiritual. Sila ay mas puspos ng banal na spirito. Sila ay mas mataas. And again, and in some ways, sa mga nakausap ko ng dating bahagi ng ganitong reliyon o mga nagpa-practice ng ganito, ay ganun nga. Kung talagang puspos ka ng banal na spirito, ay ikaw ay mag-i-speaking in tongues. So yung mga hindi nakakapag-speaking in tongues, I'm sorry, hindi kayo puspos. Yun ang nangyayari. So, hindi pwede ang inferiority
Inferiority is not acceptable. Kung naalala nyo ho, hindi pwedeng sabihin nung kamay, sapagkat hindi ako ang mata, then hindi ako kasama sa katawan. Hindi rin naman pwede yung superiority. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, wala, hindi ka mata, hindi ka na mahalaga, hindi ka kasama sa katawan. So, inferiority and superiority is not acceptable dahil ang nagbibigay ng mga spiritual gifts ay walang iba kundi ang banal na espiritu at binibigyang stress ni Apostol Pablo ang pagkakaisa. But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Again, hindi lamang merong may misuse ng spiritual gifts, primarily ng speaking in tongues, merong misvaluing ng spiritual gifts, primarily ng speaking in tongues, na may misvalue nila. At ngayon, sinasabi dito ni Pablo, kinokorek ni Apostol Pablo yung value system. Ang nagiging pinaka mataas na ngayon na konsiderasyon ay ang pagkakaroon ng gifts. No? Ang sabi ni Pablo, covet earnestly the best gifts, pero meron ako ipapakita sa inyong mas kailangan. Merong mas mahalaga. Merong mas valuable. Ano yun? Pagdating sa chapter 13, verse 1, though I speak with tongues of men and of angels, and have not charity or love, I am become a sounding brass or tinkling cymbal. And this is exactly what's happening sa Corinth. They're exalting the gift of tongues, spiritual gifts, at the expense of brotherly love. At ngayon, inaayos ni Apostol Pablo na sinapakita, hindi. Merong mas mahalaga kaysa mga spiritual gifts. Ang brotherly love. Yun ang mas mahalaga. So again, meron ka mang mga gifts nito, yet without charity, without love, wala kang saysay. No value. Itong pinagmamalaki ng mga elites sa church at Corinth because of their giftedness, particularly ng gift of tongues. Kaya itong unang binigyan diin ni Apostol Pablo sa verse number 1 ay talagang matindi ang kanilang ginagawang damage sa church. Sabi sa verse number 13, 1 Corinthians 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Again, Apostle Paul is just stressing yung importance ng charity, yung importance ng pagmamahal in the context of the local church. So again, yes, madalas binabasa ang 1 Corinthians 13 sa mga kasal. Love does not behave itself wrongly, it's not puffed up, so on and so forth. Ang context noon ay hindi kasal, ang context noon ay church. Yun yung main context. At ito sa mga gamot sa disunity sa loob ng church. Now, I'm not saying na masamang basahin yun sa kasal, pero yun ang context talaga nun ay within the church. Believers in Corinth were being so obsessed with spiritual gifts at the expense of brotherly love, as we have said. So, ano sabi ni Apostol Pablo, verse 1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. So again, Apostle Paul is just rearranging it. Merong misvaluing, merong disarrangement na nangyayari sa Corinth. Masyado nang binavalue yung spiritual gifts at the expense of brotherly love. Ngayon, ang sabi ni Pablo, ito yung una, follow after charity. That's the first one. Desire spiritual gifts, hindi ko sinasabing follow after charity at the expense of spiritual gifts. No. Kailangan pa rin ng spiritual gifts. Pero nais ko sabihin sa inyo, pa rin mas mahalaga dyan. But rather that ye may prophesy. So muli, again, yung prophecy may kinalaman, it's a speaking gifts. So ang binibigyan talaga ng diin dito ni Apostol Pablo ay yung speaking in tongues. Ang nilagay ng mga taga-Corinth sa Corinthian Christians sa number 1 ay speaking in tongues. Sabi ni Pablo, no, number 1 is charity. Number 2, hindi rin speaking in tongues. Ang number 2 is prophesying. And then, spiritual gifts. Sa ESV, pag binasa natin yung 1 Corinthians 14 verse 1, pursue love, earnestly desire the spiritual gifts, especially that ye may prophesy. So within those spiritual gifts, hindi nasa unahan ang speaking in tongues. Nasa unahan ang prophesying. Bakit? For he that speaketh in unknown tongues speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him. Howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Verse 3, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. By the way, anong sabi ni Apostol Pablo about spiritual gifts? Seeing therefore that ye are, may ginamit the word ni Apostol Pablo, zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel.
for the edification of the church. So, ang pinupunto niya rito, ang pangunahing layunin ng spiritual gifts is to edify the church. Pag ni-rank, mas edifying church ang prophesying or speaking out or proclamation of the Word of God. Bakit? Kasi ito ay naiintindihan. At dahil naiintindihan ito, it edifies, it exhorts, and comforts the church. So pag niranggo talaga ay, again, ay mali ang ang ranking system ng mga taga-con. So truth, prophesying, or proclamation, the Word of God is superior to speaking in tongues because it ministers to believers. Primarily, it can be understood. Verse 18, I thank my God. Sabi ni Apostol Pablo, ito mismo yung patotoo niya. I speak with tongues more than ye all. Again, ang ganda nga nung sinabi ni, I believe, si John MacArthur na nagsabi doon sa kanyang commentary. But wala tayong tala. wala. Kung subukan ko alalahan, wala tayong tala sa Bible, sa Book of Acts, or sa mga letters ni Apostle Pablo, nag-speaking in tongues siya. Pero again, I believe that ang claim dito ni Pablo ay totoo. I speak with tongues more than ye all. Why? Just a curious question. Why? Because Paul is an apostle to the Gentiles. At ang mga Gentiles ay may iba't ibang dialects and language. And he needs to communicate to them the gospel. So, as Paul goes from different places, binibigyan siya ng Diyos ng ekstraordinaryong kakayahan na magsalita sa lengguwahe ng mga taong yon patungkol sa gospel upang sila ay maligtas. Pero ang sabi niya sa verse 19, yet in the church, I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. So again, hindi lang basta mas mahalaga ang prophesying or proclamation of the word that can be understood kaysa sa tongues. Malayo. Hindi lang basta mas mahalaga, kundi in the value system, malayo. Ang sabi ni Apostol Pablo, gusto ko pa magsalita ng 5 salita na naiintindihan kaysa 10,000 salita na unknown tongue na hindi naiintindihan. So makikita ho natin, dito pinapakita ni Apostol Pablo. Yun yung priority niya, na maipakita, may mas mahalaga diyan, charity. But now, with regards to the hierarchy spiritual gifts, may mas mahalaga sa tongues, prophesying. Yun ang mas mahalaga. Pero sa dating sa Corinth, they misuse the gift of tongues at ginagawa nila itong number 1. Now, ang sabi ng mga continuationists, nag-claim sila in defense of undiscernible tongues, yung tongues na pag yung mga ganun tunog-tunog lang na hindi talaga language, ang kanilang mga defense ay ito. They quote yung sa verse 17, ang sabi ni Apostol Pablo, speak not unto men but unto God. So that means non-human language, kaya daw di naintindihan. No man understandeth him. This is not a language that man can understand. Isa pa, he speaketh mysteries in the spirit, heavenly, makadiyos, or heavenly language, angelic language, ang kanyang ginagamit. Kaya, hindi ito naintindihan ng mga tao. Ano ang tugon natin dito? Ang tugon natin dito ay hindi, is the difference lies in the situation. Bakit sa book of sa 1 Corinthians may sinasabi si Pablo na ito'y mystery at hindi nauunawaan. Kumpara sa book of Acts, nauunawaan. At ang claim ng mga charismatic and Pentecostal, may magkaibang kasing speaking in tongues yan. Sa book of Acts, sa Pentecost, ang speaking in tongues ay human language, pero pagdating sa 1 Corinthians, sa mga taga-Korinto, ang speaking in tongues is heavenly language, angelic language, mysterious language. Yun yung different tongues daw. No, it's not different tongues, it's different situations. You should view this as mayroong different situation. In Acts chapter 2, there were people who knew
the languages. Therefore, it was not a mystery. Naalala niyo sa Acts chapter 2, binasa natin kanina, we heard them in our tongues. Kasi may mga tao galing sa iba't ibang lugar na nagsasalita ng mga ganung lingwahe at narinig nila at naintindihan nila. Yun yung sitwasyon. Kaya hindi mystery. Kaya understood yung tongues. Now, pagdating sa Corinth, anong problema? Apparently, the believers in Corinth were speaking in tongues for tongues' sake at the expense of unity, love, edification of the church. Yun nangyayari. Kahit wala nakakaunawa, kahit hindi ito nagiging beneficial, because dahil feeling nila they are elite, tingin nila they are high above the others in spirituality because they're speaking in tongues, they do it. Kahit ito ay hindi naunawaan, quote and unquote, mystery dun sa mga tao. Ano ibig sabihin ng mystery? Ito ay kubli. Again, nagkaroon ako ng kaibigan na Mexicano noon. Sa Amerika po ako at may mga times na narinig ko siya nakikipag-usap ng Espanyol sa kanyang mga kamag-anak sa cellphone. And again, mystery sa akin. Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya. Dahil hindi ako marunong mag-Espanyol. But siguro from one or two words here and there na medyo may kahawig sa atin. Pero again, mystery sa akin yung kanyang sinasabi. Kasi hindi ko naiintindihan. Pero kung marunong ako mag-Spanish, hindi yun mystery. So yun yung dalawang sitwasyon na magkaiba. Sa Acts chapter 2, hindi mystery kasi may mga nakaintindi. Sa Corinth, it was mystery, not because it is a heavenly language, not because it is an angelic language, but because there is no interpreter at walang nakakaunawa ng language. They were not able to speak to men or communicate to men. No man were able to understand, and the tongues were mysterious. Yun yung kalagayan sa Corinth. Not because it was heavenly or mysterious language or a non-cognitive utterance, but because it was a language no one knew and no one interpreted. Yun yung sitwasyon sa Corinth. Walang may alam ng lengguwahe na yun, walang nakakapag-interpret, but because high na high sila sa kanilang supposedly greater spirituality, pinagpapatuloy nila at the expense of brotherly love. So yun yung problema at nangyari sa Corinth. Tuloy natin. Unknown, wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. Pero hindi ginagawa yun ng mga taga-Corinth. Sa verse 28, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. Anong punto? 1 Corinthians 4:14-2, if is no evidence for mysterious or non-cognitive utterance of as gift of tongues. Again, itong mga nakikita natin, mapapanood natin madalas, itong mga babblings na walang saysay, na hindi naman totoong lengguwahe, is unbiblical, at hindi yun speaking in tongues as we can see in the Bible. Anong biblical position? Speaking in tongues, Acts chapter 2 verse 3-12 and 1 Corinthians chapter 2 are not different kinds, human language and non-human language, but rather the same. Both are human languages. Ang pagkakaiba lang sa Acts, may mga nakaunawa at hindi kailangan ng interpreter. Sa Corinth, wala nakakaunawa at walang interpreter. That's why it is mysterious. So muli, hopefully medyo mas naunawaan natin ito. At kapag again, hindi ito para makipagdebate tayo sa mga Pentecostal or Charismatic, but again to be able to answer questions and maybe minister the truth of God's word sa nila, at mabuksan ang kanilang mga kaisipan, lalo na sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, wala pong tanong sa ating comment section. Tingnan ko lang sa ating mga private message. Wala rin naman. So, I hope ito ay nakatulong sa atin. At kung nagiging blessing sa inyo ang ministry ng Time in the Word, you can leave it our comment section para maging encouragement sa atin at sa akin particularly bilang tagapagturo, at nawa ay patuloy na ito'y gamitin ng Diyos sa ikalalago natin bilang mga mananampalataya. Let us pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa banal na Espiritu na tunay nga nagkaloob ng iba't ibang o nagbigay ng iba't ibang loob sa mga mananampalataya upang ito'y maipaglingkod sa mga kapatiran at ito'y naggagaling sa tunay na pagmamahal sa iyo at sa isa't isa. Nawa, O Diyos, ang mga napag-aaralan namin ay hindi magpalaki lamang ng kaisipan at lalo't higit huwag ito magpayabang, kundi ito'y magpamangha sa amin sa iyo, sa katotohanan mo, magpalaya sa amin sa kasinungalingan at yun din ay lalong magdulot sa amin upang gumawa sa amin upang mas maging lalong handa kung kinakailangan ay ipakipaglaban ang iyong katotohanan or maging epektibo kaming kagamitan mo, instrumento mo upang ang iba ay hanguin mula sa mga maling paniniwala, lalo't higit ay madala sila sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Ingatan, tulungan po kami at patuloy mo nawa kaming banalin sang-ayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ho ang ating time in the Word. Lord willing, see you next or hopefully makita nyo na ako next Wednesday pag okay na ho yung camera. God bless po.